Hindi lang maanumalyang flood control projects ang sisiyasatin ng ibinuong Independent Commission sa bisa ng utos ng Pangulo. Sisilipin din ito ang iba pang uri ng infrastructure projects sa nakalipas sa 10 taon. Samantala, nagsampa na ng reklamo ang DPWH sa Ombudsman kaugnay sa maanumalyang flood control project sa Bulacan. May report si Joseph Moro. Makulong ang mga dapat makulong sa lalong madaling panahon. Nagsampa na ng reklamo sa Ombudsman ng DPWH kaugnay sa anomalya sa ilang flood control projects sa Bulacan. Kabilang sa inireklamo ng paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, paglabag sa Government Procurement Act at malversation of public funds, sina dating DPWH Bulacan District Engineer Henry Alcantara at dating Assistant District Engineer Bryce Erickson Hernandez. Kasama rin sa inireklamo sina Sally Santos ng Sims Construction Trading, Mark Alan Arevalo ng Wawaw Builders, Robert Imperio ng IM Construction Corporation, Maria Roma Angeline Rimando at Sara Discaya para sa St. Timothy Construction Corporation. Nakita sa investigasyon ng DPWH Internal Audit Service na may sabwatan sila at paulit-ulit na scheme para palabasing tapos na ang mga proyekto at singilin ng gobyerno sa 9 na proyekto. Di bababa sa 249 milyon pesos ang halaga ng mga proyekto. Dahil si Sara lamang ang umamin under oath na siya ang beneficial owner ng St. Timothy, hindi kasama sa inireklamo ang asawang si Pacifico. Huwag po tayong mag-aalala. Kagaya ng sinabi ko, marami pa to at una pa lang ito. Hiniling din ng DPWH sa Ombudsman na magsagawa ng forfeiture proceedings at makipag-ugnayan sa Anti-Money Laundering Council para sa iba pang posibleng paglabag. Ang importante dito, maibalik ang pera ng tao. Sinusubukan naming makuha ang panig ng mga inireklamo. Ang abogado na Hernandez magkukomento lamang daw kapag nabasa na ang reklamo. Bukod sa flood control projects, iimbestigahan na rin ang lahat ng infrastructure projects sa buong bansa sa nakalipas na 10 taon. Gagawin niya ng Independent Commission for Infrastructure o ICI na binuo sa bisa ng Executive Order 94 ni Pangulong Marcos. Isang chairperson at 2 miyembro ang bubuo nito at mismong Pangulo raw ang mag-aanunsyo kung sino. Tututukan ng ICI ang mga paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials at iba pang mga batas para makapagrekomenda ng kasong kriminal, sibil o administratibo. May kapangyarihan itong magsagawa ng pagdinig, maglabas ng subpoena at magrekomenda ng pagsasailalim sa State Witness Protection Program. Makakahingi rin ito ng report ng investigasyon ng mga komite ng Kamara at Senado, court records ng Sandigan Bayan, pati mga libro, kontrata at bank records. Pwede rin itong magrekomenda na maglabas ng whole departure order, magpauwi ng nasa abroad at magpa-freeze ng mga ari-arian. Kaya rin itong magrekomenda ng agarang suspensyon sa public officials at parusa para sa mga di makikipagtulungan sa investigasyon. Pati pribadong individual pwedeng maparusahan. Buwan-buwan mag-uulat ang ICI sa Pangulo na nangako namang walang sasantuhin at pananagutin ng sinumang nagnakaw sa kaba ng bayan. Joseph Morong, nagbabalita para sa GMA Integrated News.